na kama. Gusto kong makita kung ano ang gagawin mo ngayon. Saklolo. Saklolo. Ano nang nangyari? Duguan ka. Itatayo muna kita. Kiki. Tulungan mo ako, please. Tulungan mo ang anak ko. Yun. Kailan ka ba nabuntis? Bakit hindi ko alam? Alam mong buntis ka na. Umaakyat ka pa rin. Ayan tuloy. Nagkaproblema ka na. Huwag kang gumalaw. Hayaan mong tingnan kita ng matandang babae. Huwag mo akong hawakan, matandang babae. Ako. Kiki. Bumaba ka naman, pwede ba? Walang utang na loob na tao. Tinutulungan ka ng maayos. Ang kabutihan ay itinuring na walang kwenta. Tia, ano nang gagawin natin ngayon? Walang magagawa. Ay, miss. Sa tingin ko, parang hindi ka pa ikinasal. O nagkaanak. Mas mabuti pang huwag kang makialam sa bagay na ito. Kapag dumating ang oras, baka madamay ka pa. Ikaw ay may problema. Ano ang pinagsasasabi mo? Ako at si Kiki ay matalik na magkaibigan. Ako. Paano ko siya maluloko? Mga taong katulad mo, marami na akong nakikita. Kapag maayos ang lahat. Nagkukunwari lang, kapag may problema, naghahanap ng masisisi. Pinapayuhan ko kayo, huwag nang magpumilit. Magpatingin na sa doktor. Mas ligtas iyon. Diyos ko, yun. Ang dami mong dugo na wala. Ganito karaming dugo. Ito ay talagang pagkalaglag. Sumakay ng tren at makaranas ng ganito. Talagang malas. Magmamadali sa pag-anunsyo ng doktor. May buntis sa ika-4 na bagon. Duguan na. Yun. Hindi ko alam na buntis ka. Kung alam ko lang na buntis ka, siguradong hindi kita iayayain magbiyahe. Kiki, ako. Tayo ang pinakamahusay na magkaibigan. Ganito kalaking bagay hindi mo man lang sinabi sa akin. Talagang napakalungkot ko. Sabi nga nila, ang puso ng tao ay sinasaklaw ng tiyan. Itinuturing mo siyang mabuting kaibigan. Sa simula pa lang, hindi kanya inilagay sa puso niya. May ibang tao. Nakilala mo ang mukha, pero hindi ang puso. Tabi-tabi. Tabi kayo. Ako ang doktor. Hayaan mong suriin ko muna. Ito ay isang banta ng pagkalaglag. Dalhin ang trolley para sa pag-aasikaso. Tulong dito. Dali, tulungan natin siya. Dahan-dahan lang. Tita, pwede ko ba kayong maabala? Tulungan mo ako. Anong tulong ang kailangan mo? Nakita mo naman ang nangyari kanina. Ang kaibigan kong ito ay nakunan. Pero hindi ko alam, nabuntis pala siya. At pagkatapos, pwede mo ba akong samahan sa ospital? Maging saksi ka. Saksi para saan? Patunayan na nakunan siya. Wala akong kinalaman. Hindi pwede. Kayong dalawa ay magkaibigan. Buntis siya, hindi mo rin alam. Hindi ka pararatangan. Tia, tingnan nyo. Pagkatapos ng bagay na ito, bibigyan ko kayo ng 2,000 piso. Ayos yan. Pero hindi ako para sa pera. Sa tingin ko lang, mabait ka namang dalaga. Hindi dapat maparatangan ng mali. Si Tia, alam ko, mabuti ang puso ninyo. Luyon yun sa pagkakataong ito. Tingnan natin paano mo pa ako ipapahamak. Wala na ang kanyang anak. Ngayon kailangan niyang sumailalim sa deletion and curettage. Ziki. Tia, tapos na ang kaibigan ko sa curettage procedure. Puntahan natin siya sa kwarto ng ospital. CJ. Yun. Kamusta ang pakiramdam mo? Sabi mo buntis ka sa ganito kalaking bagay. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Pwede ka bang lumabas? Ayaw kitang makita ngayon. CJ, lalabas na ako. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako. Huwag mo siyang pansinin. Ito ang iyong mabuting kaibigan. Tia, kakamatay lang ng anak niya. Naiintindihan ko siya. Bini-bini. Mabuti ang iyong puso. Ngunit medyo hangal. Ang iyong kaibigan. Larong-klaro na siya. Anong nangyari, Tia? Biglang sumakit ang tiyan ko. Kailangan kong pumunta sa banyo. Hintayin mo ako, ha? Babalik ako agad. Sasamahan kita. Hindi na kailangan. Huwag kang mag-alala. Dahil nangako na si tita sa'yo. Siguradong tutulungan ka niya. Siya iyon. Sa nakaraang buhay, ginamit nila ang sakit ni Zhang Chaihan para patayin ako. Anong ginagawa mo? Ang asawa ko ay nasa maayos na kalagayan. Paano siya nakunan? Paano mo siya inalagaan? Nasaan siya? Nasa loob siya ng kwarto ng ospital.